Praise the Lord. Pwede ko pang dagdagan yun, Pastor? May nire-reject ang Panginoon at malalaman natin bakit. Amen. Nakapagpalit po ako ng barong dahil punong-puno ng dugo. Ano po? Yung aking anak sa kanyang kakulitan, pumutok ng kanyang ilong. Praise God. I hope walang fracture. Ano? Matigas ang ulo ni Jasmine, ano? Amen. Praise God. At yan lang po ang nangyari. Ang Diablo, since yesterday, talaga pong kumikilos yan. And to be honest, hindi po ako handa na magbigay ng message. Dahil sa kanina, tagsaan na naman ng mga pasyente at only limited time yung binigay sa akin ang po pang mag-prepare. But I know, meron pong gagawin ng himalang Panginoon. May request the congregation to please stand. At tayo po ay magpuri sa Panginoon. Amen. Are you ready to worship God? Amen. With joy. Gamitin po natin yung kalakasan natin sa Lord. Gamitin natin. Praise God. Jesus. Jesus. Jesus, Lord. Jesus. 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 In the name of Jesus Christ, Lord. Lord God, Jesus. Amen. Amen. Kanina pa ako nagdi-discern. Sabi ko, Lord, send your angels to guard us, Father God, Lord. Amen. Let's open our Bible in the book of Acts, chapter number 13, verse number 46. Kung meron po kayong diglot, buksan po natin ang ating Bible in the book of Acts, chapter number 13, verse number 46, sorry. Espiritu ng antok. Nandiyan na po ba tayo? Amen. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinakwil. Lahat po'y magsabing itinakwil. Can we repeat that? Itinakwil. At inatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay, narito kami ipapasa mga hentil. Marahil lang iba sa atin, hindi tayo aware sa nangyayari in the book of Acts. But God will reveal something to us sa ating pong mga buhay right now. Pwede po ba natin ibaba muna ang ating mga Bible? Amen? And let's just worship the Lord in spirit and in truth, Lord God, Jesus. Give your best. Give your best in Jesus' name. Give your best in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord God, Jesus. Yes, Lord God, Jesus. We praise you, Lord God, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord God, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ikaw ang dakilang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. We declare, O God, Lord Jesus, your holy presence, O God. Sa amin pong kalagitnaan, ikaw ang Diyos na nagpapabago ng mga puso. Lord, gamitin mo po ang aming mga 5 senses right now, Lord. Buksan mo ang aming unawa. Buksan mo ang aming isip. Buksan mo, Panginoon, Lord, ang aming mga spiritual eyes, O God. Do not allow us, Lord, na lalabas sa oras na ito, sa sanctuary ito, as if na walang nangyayari sa aming mga buhay. Lord, Holy presence, Panginoon Lord, ay naramdaman po namin. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos, Panginoon Lord, na gumagawa ng mga bagay na kami, Panginoon Lord God Jesus, ay nagpapasalamat. Dahil alam namin, Panginoon Lord, ang iyong presensya, ang aming minimithi, dahil inihingi mo lamang, Panginoon Lord, 2-3 na nagkakatipon sa iyong pangalan. And we are more than 3, Panginoon. We claim, O God, Lord Jesus, ikaw ang aming dakilang guro. Speak to us, O Lord, right now. Speak to us. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Rejection. Lahat magsabing rejection. Sa murang edad,
siguro po nakakasubaybay kayo sa aming buhay. Sa murang edad ng 8 or 9 years old, if you will, ako po ay hindi naman naging tawag ito, naging biktima ng bantay bata. But we suffered a lot. Ano po, wala kaming resources during early 80s. Nung kasagsagan po ng kahirapan namin, kami po ay natira sa isang squatter sa tabi ng rilis ng tren. And our environment is really not good sa mga batang isip na tulad po namin during that time. And we're starting to have a new life amidst ng crisis ng aming buhay. At nagtrabaho po ako sa aking tito bilang mambabasura. So meron po siyang junk shop at natuto po kami mamulot ng basura sa daan. At sabi ko, darating din araw magiging doktor ako. It was a challenge for us, mga magulang kapatid, na hindi tayo mawawala ng pag-asa. Bote, garapa, mga laman ng mayonnaise, laman ng ketchup, nililinis po namin yan, isa-isa lang po yan ng aking kapatid, si Brother Marvin. At nalaman ko yung word na reject. Sa murang edad, ina-isolate namin yung may mga bubog o hindi. Pag binuksan mo yung mga garapa, usually, nililinis po namin sa loob at tinitingnan namin yung mga ngipin dahil yan nire-recycle. Sa junk shop, ang kagandaan, wala tayong may tatapon. Dahil basura, kikita ka sa basura. So yung mga reject, ina-isolate po namin yan at yan ay ginagawa naming bubog upang ibenta ulit. So wala tayong may tatapon. Kaya yung reject, mga magulang kapatid, dapat marunong ka. Kasi kung ang makikita yung reject na nasama dun sa mga genuine, mahirap na masaktan ka, na pinaghirapan mo, nilinis yun. Pag minsan nasusugatan ka pa, sa murang edad, nalaman ko yung word na rejection. Masakit ang rejection, mga magulang kapatid. Way back 10 years ago, nung naghahanap po kami ng trabaho, naghahanap ako ng trabaho dito, out of 12 hospital, wala pong nag-reply sa aking application. At masakit nga lang po dito, sa American Mission, merong HR doon. Sabi niya, saan ka nag-aral? St. Louis University, sabi ko. I was proud because, of course, pagka SLU, medyo kilala kahit naman paano. Oh, which school? Never heard, sabi niya. Siyempre, Amerikano, kaya hindi mo naman alam Pilipinas. Sabi niya, you should go back. Sabi niya, mag-aral ka sa Fatima. Fatima? Lahat ng mga nakita kong classmate mo nandoon. Bakit ano? So I was rejected. Punta ako sa brain specialist, I was rejected. Nagpunta ako sa Salmania, I was rejected. Kaya alam ko ang feeling ng nare-reject. Masakit. Masakit. In the sense that we're trying our best. But at the end of the day, pag na-reject ka, masakit. Mga kalalakihan, masakit din pag nare-reject tayo ng ating mga nililigawan during our years. Pero I praise God, bibihira yata yung hindi na-reject. No? Ano shake? Di ba? Siyang nagre-reject. Okay. Sana hindi nanonood ng live stream yung nililigawan mo. So rejection is part of life. Amen. But there are things na kailangan po nating gawin upang hindi tayo ma-reject. Hindi natin i-allow yung ating sarili na ma-reject na lang basta-basta. We have to learn from our mistakes. Amen. Amen po ba? You see, in the book of Acts chapter 13, kung hindi po natin naunawaan ang nangyari during the Old Testament, siguro ito po ay palaisipan sa atin. Actually, mga magulang kapatid, ang Panginoon is a just God. Amen. Hindi lang po ang Panginoon ay para sa mga Hebrews, para sa mga Udyo, o sa mga Israelites. It was already designed, sa kanyang isip, mga magulang kapatid. Though, yes, we cannot ignore the fact that ang Panginoon ay malapit siya sa bansang Israel. Dahil dyan po, isinilang ang ating dakilang Diyos na makapangyarihan. Amen. But, there was a time, mga magulang kapatid, na yung salvation ay dapat sa mga Udyo lang, sa mga Israelites lang. They boast
Nagmayabang sila at nagmataas. They did not accept our Lord Jesus Christ. They rejected the Messiah. Kaya until now, ang mga Hebrew o yung mga Hudyo, until now, iniintay po nila ang darating na Messiah. When in fact, ang salita na kanilang narinig ay siya po ay nahayag sa laman. Ang sabi nga po sa 1 Timothy 3:16, Amen. At yun po ay hindi nila in-accept in the sense that ni-reject nila ang ating Panginoon. Amen. So what happened, brothers and sisters? Ang sabi po ni Paul, dahil sa ginawa ninyo, kinakailangan salitain muna ang salitang ng Diyos sa inyo. He was referring to the Hebrews, sa mga Hudyo. Yamang inyong itinakwil, yan. Ang tao ang nag-reject sa salita ng Panginoon. The best opportunity, imagine, ang King of Kings and Lord of Lords. Itinakwil mo. So ano pong nangyari? At inatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito kami ay papa sa mga hentil. Tayo ay mga hentil. Hindi tayo mga Israelites. Tayo mga Gentile. That means, mga magulang kapatid, sa kaligtasan, I will use the word na naging sampid tayo. Amen. Kumbaga, kung hindi ni-reject ng mga Israelites ang Messiah or si Jesus Christ, ang siguro po ang salvation ay nasa mga Hebrew people. But again, God is the Alpha and Omega. He is the author and finisher of our faith. Kaya alam na niya na ang mga Hebrews o mga Hudyo, i-reject nila ang salita ng Panginoon. Kaya napunta sa atin ngayon ang kaligtasan. Amen. And it's a privilege to know the God of Israel. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. It's a privilege na malaman po natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. Mapalad tayo. Hindi lahat ng mga tao, o should I say, limit natin, hindi lahat ng mga Pilipino kilala nila na si Jesus Christ ang tunay na Diyos. When Jesus Christ died on the cross and He was resurrected, nagpakita siya sa mga ilan. And then kay Thomas, mga magulang kapatid, ni-reveal ng Panginoon kung sino siya. Ang sabi ni Thomas, naalala po natin, ang sabi niya, unless na mahawakan ko yung kanyang pako sa kanyang kamay at sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala sa buhay. Imagine, Thomas, he was with Jesus Christ for the past 3.5 years. At nung sinabi ng mga kasama niya na nabuhay ang ating Panginoon, imagine, nag-doubt siya. So dumating yung time, nasarado ang lahat ng pintuan at yung window at dumating ang Panginoon. Peace be with you, ang sabi ng Panginoon. So namangha po si Tomas. Ang sabi ng Panginoon, kinuha niya ang kanyang kamay at nilagay sa kanyang sugat at sa kanyang tagiliran. Ang sabi po ni Tomas, you are my Lord and my God. It's a powerful word na hindi natin pwedeng i-delete sa Bible. That Jesus Christ revealed Himself, that He is the great I am. He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Alam niyo ang sabi ng Panginoon? Mapalad ang mga taong hindi pa nakakakita sa akin ay naniniwala. Sino yung mapalad? Hindi si Tomas. Sino mapalad? Tayo. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Amen. So ngayon, naunawaan natin that He was rejected by men. He was rejected by men. Yes, Pastor, I think he was right. God will not reject us. But again, brothers and sisters, kung ang tao nire-reject niya ang Panginoon, what do you think? Vice versa po. Pwede tayong i-reject ng ating Panginoon. We have the privilege to worship Him. We have the privilege to come to Christ. It is a privilege to read the Bible. It is privilege, mga magulang kapatid, na tayo manalangin at makakausap natin ang ating Diyos na lumikha ng langit at lupa. It's a privilege, mga magulang kapatid, na tayo makapunta dito sa church. And it's a privilege, a great privilege to worship the one true God. Amen. Maraming mga tao, punta ka sa Saudi Arabia, they don't have this kind of fellowship. But we are blessed. Amen. Meron pa tayong transport ministry na kukup-kup sa atin, nadadalhin pa tayo sa ating pong church. At after this message, tayo po ay uuwi sa ating mga bahay.
they will, yung mga transport natin hatid kayo right in your doorstep. We are privileged. Mapalad tayo. How many of us right now na napilitan na mag-attend ngayon? Be honest. Sino yung napilitan? Na-invite ka and then parang half-hearted ka na mabigat yung mga paa. Maybe some of us, yung first time kayong in-invite, wala yung sense of, alam mo yan, yung sense na gusto mo, yung desire. Dahil napilitan ka lang, okay, join ako. Amen. Di po ba? Imagine, kapag na-invite ka sa ganitong gawain, that means, yun po ay isang pribileyo. Isang pagkakataon. Amen. You have to be thankful and grateful enough na na-invite ka sa ganitong mga gawain. Because one day, wala na pong ganitong mga gawain. Magkakaroon ng kasalatan sa salita ng Panginoon. And you will realize na napaka-importante pala that you cannot live by bread alone. Amen. Kailangan mo ang salita ng ating dakilang Diyos. So we have to grab the opportunity. So nung na-invite ka, prepared ka ba na mag-attend? Are you prepared? Are you well enough na ikaw ay pupunta ngayon ang pinaka-importante mga magkapatid to worship God? You know, 24 hours, lagi kong sinasabi sa mga messages, 24 hours ang gagawin natin sa langit is to praise God. Papalakpak, sisigaw, magpupuri, yun lang ang gagawin natin kay Lord. So kung hindi ka panatag o hindi ka komportable na pumalakpak, umawit, come on, brothers and sisters, maybe heaven is not your place. I'm sorry. But the book says in Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Panginoon ay matalas. Masakit ang salita ng Panginoon. And the Word of God, brothers and sisters, sa congregation na ito, kapag ito po ay lumabas sa pulpito, maraming nasasaktan. At yung mga nasasaktan, sila pa po ang nagmamalaki. And that's fact, mga magawag kapatid. Pag minsan pinagmamalakihan pa natin ng Diyos. Pag minsan may kapalpakan na nangyari, ay, di na ako pupunta dyan sa church na yan. Ang masakit pa, pag mga customer kang dumarating, bawat customer sinisiraan mo ang iglesia. Masakit. Tinakwil mo ang Diyos. Tama lang sana, you shut your mouth there. Pero yung daldal, come on. Hindi naman tinatakwil ang mga pastor mo. Ang Diyos mismo ang tinatakwil mo. Nire-reject mo sa buhay mo. Kaya maging sensitive po tayo, mga magulang kapatid. Amen. Pag nalaman na natin ang katotohanan, let's make it a point. Na one day, tayo ay paglalamayan. Mamamatay tayo. Tandaan mo ito. Kung nakikinig ka ngayon, may isang araw na mamamatay tayo. And after that, judgment. After that judgment. Ang problema, kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, malaking problema yon. Malaking problema yon. Dahil aharap ka sa Diyos. Face to face, you will see God. At magbibigay sulit tayo sa Kanya. Tatanungin Kanya, anong ginawa mo sa akin? Para sa akin nung ikaw ay nabubuhay. Yan ang question ng ating Diyos. The reason why na binuhay niya tayo, because He has a purpose. Hindi tayo binuhay upang magtrabaho lang. Hindi tayo binuhay upang mag-enjoy lang. Hindi tayo binuhay para magtrabaho, para kumita. No. That's not life. Binigyan kang pagkakataon ng Panginoon na mabuhay dahil may purpose siya sa iyo. Binigyan ka niya, hindi ka dumb and mute. Binigyan ka niya ng bibig upang mangusap at magsalita at tiyag mo ang kanyang kabanalan. Hindi ka binigyan ng dila ng Panginoon upang manira ka ng kapwa. Binigyan ka ng dila ng Panginoon upang magsalita on His behalf, na gamitin ka ng Panginoon to preach His gospel. We are not teachers, yes. Walang excuse. But if you will read Matthew 28:19, teaching and baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost. But it will not help. Yes, we are not teachers. But if you will use your mouth
for His glory, brothers and sisters, and that's the purpose. That's the purpose. That's the purpose. Nakakalungkot kasi tinatakwil natin ng Diyos. Once we heard the Word of God na namumuhay sa atin, ano ang feedback natin? I'm not ready for it. I'm not ready for it. Marami pa ako, abala pa ako sa mga gagawin ko. Hindi pa ako ready dyan. Bata pa ako. It will take time. Pag ready na ako, Lord, doon na ako. Kailan? Ang kamatayan, minsan na lang yan. Hindi mo alam. Kasi buhay yan eh. In reality yan. May isang mayamang Chinese. Mayaman na mayaman siya. He was a businessman. Pumunta siya sa Amerika. Doon nasa Amerika siya, namanga siya dahil may pinakita sa kanyang highly sophisticated na microscope. Of course, yung microscope, pagka tinitigan mo yan, 400, 600 times, yung hindi na nakikita or na naked eye, pagka minaximize mo yan, makikita mo yung mga small particles. So, he was really fond of yung mga petals, yung mga flowers, namangha siya. Dahil mayaman siya, I want this instrument. Sabi po ng Chinese na yan. So, inuwi po niya sa China ang highly sophisticated na microscope. So, he was trying to focus a lot of things. Namamangha siya, natutuwa siya. Dumating sa point na, alam niyo mga Chinese, they cannot live like Asian people na kumakain tayo ng bigas. So, dumating sa kanyang time, or palay. Pero hindi pa ako tapos kasi palay muna yung pag-usapan natin, then later on, iluluto nila sa microwave. So, anong nangyari? Dahil highly sophisticated, kumuha siya ng isang butil na palay. I was curious. Ano kayang makikita ko? So, pinokos niya, 500 times, 600 times magnification. Nakita niya yung butil, na may mga small na mikrobyo na gumagalaw-galaw. Imagine, ang sabi niya, everyday kumakain ako ng kanin, kinakain ko itong mga mikrobyong ito. Na-realize niya na marumi pala yung kinakain niya. Sabi niya, hahanap ako ng solusyon. Anong solusyon ang ginawa niya? Kinuha niya yung microscope na napakamalaki, binasag niya. Para daw hindi niya makita yung mikrobyo. See, church, the Word of God, parang magnifying glass yan. Even, ang sabi nga, yung kasukasuan, ang sabi sa Hebrews chapter 4, verse 12, mahayag. Lahat ng ating mga kalikuan, lahat ng ating mga kasalanan, lahat ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, makikita mo ang sarili mo. Because faith cometh by hearing, and hearing, and hearing, and hearing by the Word of God. Ang pananampalataya, hindi po yan maririnig sa Gian, o sa Sibmol, o sa BCC. Maririnig mo ang salita ng Panginoon sa iglesia. Kaya Hebrews chapter 10, verse 25, kailangan natin na makipag-isa ng ganitong pulang makipag-fellowship dahil alam natin po na malapit na dumating ang Panginoon. And faith will not come in one session. Kaya nga kapag na-invite kayo sa gawain ito, lagi nga namin sinasabi ni Brother Gary, give us a chance, another second visit, third visit, and fourth visit. Fifth visit, hindi ka namin i-invite. Ikaw na mismo ang mag-i-invite sa sarili mo. Amen. And that's life, brothers and sisters. And allow us, if you will, na magkaroon tayo ng one-on-one. Kung may mga questions kayo, mga visitors, kung kayo ay nabobore, brothers and sisters, mapalad kayo dahil na-invite kayo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ako. Mapalad tayo. Amen. Amen po ba? You see, church, meron pong isang senaryo na nabanggit ng Panginoon tungkol sa kanyang kaharian. I-dissect natin ang salita ng Panginoon. And let's just focus. Sa senaryo nito, na-i-apply po natin ang ating mga buhay. Are you here, church? Amen. 5 to 10 minutes po. 5 to 10 minutes. Maganda na yung message ni Pastor kanina. Busog na tayo. Amen. Hindi tayo aabot ng 15 minutes. If you will allow me.
Amen. In the book of Matthew, chapter number 22, verses number 1 to 14. Let's read ang Bible. Tingnan natin kung paano tinakwil ng Diyos ang mga taong disobedient sa kanyang salita. Ready? Get set? Amen. At sumagot, in verse 22, chapter 22, verse 1, at sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila sa mga talinghaga. Amen. Magsabi po ang talinghaga. You see, kapag binabasa mo ang Bible na wala kang wisdom, magliligaw ka. Amen. Kaya kailangan, kapag binabasa mo ang Bible, make sure na tayo po ay karapat-dapat at tayo po ay malinis sa harapan ng Panginoon. Dahil walang mangyayari, kapag binabasa mo ito, superficially, walang mangyayari. Kaya maging serious po tayo, mga magol kapatid. Amen. Lahat na nakakarinig, magsabing, praise the Lord. At sumagot si Jesus, at muling pinagsalitaan sila sa mga talinghaga na sinasabi. Imagine natin, ang Panginoon na nangungusap ngayon. Verse 2, tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. Natural, and then magiging spiritual po ang ating pag-uusapan. Naturally, maintindihan natin, may isang piging, may isang wedding, may isang kasalan, ang isang hari, at yung pong kakasal ang kanyang anak. Amen. It's a royal wedding. Amen. Lahat tayo ng mga kinasal. Isa sa mga factor natin kapag tayo ikakasal, sinusulat natin yung ating mga visitors list. Di po ba? Ayaw natin may ma-missed. Very importante ang mga visitors. Iniisip natin kung sino yung ating bibigyan ng mga RSVP or mga invitation. So, nasa wedding, royal wedding po tayo. At sinugo ang kanyang mga alipin. So, nagsugo ang hari upang tawagin ang mga inanyayahan. Meaning, sila po ay na-invite na. Long time before the preparation. Ewan po ba? So, tawagin muli ang mga inanyayahan. May follow-up. Wala pang cellphone noon, wala pang Facebook, wala pang Twitter, o wala pang whatsoever, Instagram. Amen. But, manual, verbalan. Yung lahat ng mga na-invite natin noon, yung nasa RSVP, i-follow up nyo sa piging ng kasalan at sila'y ayaw magsidalo. Ayan. Imagine mo yung sarili mo. Si King Hamad, yung kanyang crown prince o yung kanyang anak ay kakasal. Natural. Na-invite ka. Ang yabang mo, no? Ano mo kung dumalo? Sino ka? Tignan natin. So, nagmamalaki. Pag ayaw mo magsidalo, that means, ay pinagmamalakihan ka. That means, hindi royal, or hindi kumbaga, yung approach mo sa king, ay wala kang respeto. Privilege. Yun. Na-invite ka. Imagine, siguro kung tayo na-invite, mga Mongol kapatid, bibili na tayo ng magarang kasuotan, ano po. You were invited. Opportunity, pribileyan. Hindi po ba? Kaso ang problema, yung na-invite noon, sila po ay ayaw magsidalo. I don't know why. Amen. Hindi natin alam kung bakit. Pero ikaw, alam mo kung bakit. Nung in-invite ka sa church, alam mo kung ayaw mong magdalo. Ayaw mo kapag hindi ka prepared. May mga reason ka. Sino ba dito yung several times na na-invite and then, sige na nga, tignan ko kung may gwapo doon o may maganda? Sino po dito na-experience? Be honest, church. Amen, Brother Henry. So may maganda nga dito, no? Lucila. So it came to a point, brothers and sisters, may mga dahilan kayo. Nung na-invite kayo dito, siguro, kung ayaw yung mga aminin, may mga reason kayo, ayaw ko, ang layo, yan ang unang-unang word.
Ano ba yan? Fellowship, palakpakan niya. Hallelujah, praise the Lord. Yan, hindi ako interesado dyan. Happy na ako sa aking reliyon. Happy na ako, I was baptized. Blah, blah, blah. Marami kayong dahilan. In short, ayaw mong dumalo. Pero na ikaw ay napapalo up, ikaw ay tinitext, ikaw ay tinatawagan. Amen. Next slide, verse 4. Muling nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayaan, narito, inihanda ko na ang aking piging. Pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na matataba. At ang lahat ng mga bagay ay nahanda na. Magsiparito kayo sa pagiging ng kasalan. Meaning, brothers and sisters, parang nagmamakaawa yung hari. Nagmamakaawa, inanda ko na lahat. Yung menu na gusto ni pare, ni kumare, yung pigi, yung baboy na merong mansanas, everything prepared na. Pumunta lang kayo, pumarito lang kayo, at makisalo kayo sa piging, at ikakasal ang aking anak. Imagine, hindi lang minsan, sila po ay na-invite. Several times, sila po ay nakukulitan. Amen. Datapot, eto, hindi nila pinansin. Most of the time, kapag hindi ka interesado, hindi mo papansinin. Pero kapag interesado ka, gabi pa lang, marami ka ng question, anong susuot? Anong outfit? Saan ba yan? Sa location? Pwede ko bang i-google yan? Ilagay ko sa akin GPS para hindi ako mawala? Anong time yan? Dapat ba 7:30 nandyan na ako? Marami kapag interesado ka. Pero kapag hindi ka interesado, kaliwali tangong basti, sabi nga sa Kapampangan, para madaling makawani. Meaning, sige, gagamitin pa mga born again, inshallah. By the way, ang pangalan ng ating Panginoon, hindi Allah. Pangalan niya is Jesus Christ. Amen. So they were invited. Hindi nila pinansin. Dead ma! Imagine, brothers and sisters, pinrepare na lahat. Ang gagawin mo lang, umupo at makinig, makisalo, kumain, uminom. Wala kang gagawin. Hindi ka naman magdadala ng barbell sa pigingan. Nandala ko barbell, bigat na bigat ako. Hindi. Come as you are. Ready na. Ready to eat. Prepared na lahat. Yung upuan mo, yung decoration, wala kang gagawin kundi umupo, tingnan mo yung royal wedding, makisa ka, sasalo, kakain. That's all. May mahirap pa doon? At sila'y nagsiyaon sa kanilang lakad. May mga lakad pala sila matagal na po na-present, pero yung kanilang buhay, hindi po nakatuon dun sa piging. Ang kanilang puso ay hindi po sa church. Ang kanilang puso ay wala sa gawain. So may mga kanya-kanya silang lakad. May lakad ako dito, may lakad ako doon. So ang kanila pong buhay ay hindi para doon sa piging na gagawin every Friday. So ano pa? At ang isa sa kanya ay sariling bukid. Mayaman. May sariling bukid. At ang isa sa kanya ay may kalakal, may business. Anong gagawin ko dito? Sabi nga ng isa, Friday, kumikita ako pag nabebenta ako. May trolley pa nga Gusto mo lahat? Tinapay, lahat, name it. Bakit? Mababayaran ba ng church na ito? Yung kikitain ko? Imagine! Iko-compare mo ang gawain ng church sa business. May overtime, bakit? Bibigay ba ni pastor yung overtime ko? Nangangailangan, sabi nga sa Bible, dapat gumawa tayo, faith without works is dead. So that means, ang puso mo ay wala doon sa piging. Ang puso niya, marami siyang mga balasa, mga bagay-bagay, inuwis. Ang puso niya, in short, ay wala doon sa nagyaya sa kanya. Amen po ba? Okay. Verse 5, 6. At tinawakan ng mga iba ang kanyang mga alipin at sila'y dinuwalahagi. At pinapapatay. Imagine, dumating pa sa point na itong mga nagyayaya, nag-aaway-away na. Yung iba pinapatay pa. Alipin lang messenger lang Pagdating kayo pinagsisiraan, pinagbububog pa ng mga salita. Para lang
hindi ka makakarating doon. May mga taong ganon. May mga tao na may ginagawa silang mga bagay-bagay sa kanilang mga buhay na lihim. And then gagawa sila ng problema nila. Di ba, Brother Aris? Upang sa ganon, ay, di nababalik itong mga alipin na ito, yung mga messenger. Ang tindi, ano? Parang nagmamakahawa yung hari. Dumating sa point na naghahalit na ang hari at sinugo ang kanyang mga kubo at pinuksa ang mga namamatay taong yaon at sinunog ang kanilang bayan. Dumating sa point, brothers and sisters, na parang desperado na yung mga alipin. Sinasaktan, binubugbog na, inaalimura, sinisiraan, pinagsasabihan ng mga kahit ano. Nag-i-invite lang. Alam mo, pag-i-invite, pupunta ka doon para kumain, umupo, yun lang. Darating pa sa point na papatay ka. Extreme. Pero nangyayari yan sa tunay na buhay. Malayo ka pa lang, yung sakyan ni Pastor. Kita. Iba palang sakyan. Parang may mga ketong eh. Parang kami pinagdidirihan. Tama ba? Nandidiri sila. Ay, yan ang mga holy, mga holy. Dumating sa point na yung mga alipin, yung mga messenger, inalimura, sinasaktan, dinuduraan. Come on. They're just inviting you to be a part sa piging na inenda ng Panginoon. Verse 8, nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alipin na handa ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayaan. Hindi kayo karapat-dapat. Imagine, nagsayang ang hari. Hindi lang minsan. Several times na nag-invite. Inignore natin yung panawag. At darating sa point na sasabi ng Panginoon, oh, tama na, yung mga in-invite mo, hindi na sila karapat-dapat. Yung mga inanyari, hindi na. Matitigas na yung kanilang mga puso. Matitigas na yung kanilang mga prinsipyo sa buhay. Walang kinalaman ng pastor, inutangan ng isang kapatid, hindi nagbayad. Kahit ano nung sasabihin sa church. Kawawa naman yung mga pastor na walang kinalaman sa personal ninyong pag-aawayan, nadadama yung church. Ang sabi ng king, tama na, hindi sila karapat-dapat. Verse 9, magsipareho nga kayo sa mga likuang lansangan. Pumunta na kayo sa mga likuang mga lansangan at tanyahan ninyo sa piging ng kasalan ng lahat ninyong masumpungan. So kahit sino na lang. Kahit sino na lang, Lord. Eh Lord, sabi ko, hindi pwedeng karapat-dapat kasi ito, may kalipin partner, ito ay nagtataya ng wedding Lord, ito, nagyoyosi. Kahit sino. And that's the church. Kahit sino? Of course. Sino masumpungan ninyo, makita ninyo, invite ninyo. Wow. Nakita ka sa daan, invite ka. So, talaga, invited ako? Wow. Uy, salamat naman. Ano susuotin ko? Pwede ba ako makapruntong? Pwede ba ako, di ba, pag interesado ka? Kasi nakita ko yung dati, mga manang yung sa GCM, mga manang yung mga damit nila, hanggang dito. Sorry, hindi ako karapat-dapat dyan, hindi ako pwede dyan. Kahit sino na lang. Verse 10. At nagsilabas ang mga alipin niyaon sa mga lansangan at kanilang tinipon ng lahat nilang nakasumpungan, masama at mabubuti, at napuno ang mga panawin ng kasalan. Wow! Ang daming dumating. Hindi na selected. Talagang kahit sino na lang. Ang daming dumating, napuno. Eh, siyempre matutuwa ang hari. Napuno.
Pero alam mo, yung hari, tingnan natin. Yung mga panuno yan, should I say, mga 1,000, 2,000 na dumating. Alam mo yung hari, isa-isa tinitignan. Tinitignan. Hindi niya pinapalampas yung kahit isang tao. May na-invite niyang bakla eh. Pero nung na-realize niya, hari ito. Prepare ko. Yung magandang kasuotan ko. Of course, para makita ko na ako'y karapat-dapat na nandun. Royal wedding ito. It's a privilege. Tingnan natin kung anong meron. Interesado. Kasi pagod na ako eh. Gusto ko naman maranasan ko yung opportunity. Baka makita ko ang hari, magkaroon ako ng pagbabago sa aking buhay. Pagod na ako sa ganitong buhay eh. Gusto ko nang palitan yung dati kong pagkatao. Ito na yung opportunity ko kasi wala akong trabaho. Baka makikita ako ni Lord o ng hari na mahabag siya sa akin sa sitwasyon ko. So they prepared. Yung magka-live-in, bago sila umalas, siguro it's time na na bigyan na natin ng pagkakataon pagbabago. Ito na yung pagkakataon, baka may message na marinig tayo sa hari o sa ating sitwasyon. So, attend tayo. Pero after nito, tingnan natin may pagbabago. So, they change. Yung iba, maaga, of course. Ayaw natin ni-miss yung pagkakataon. Once in a lifetime lang to. Datapwat, ito. Pagpasok ng hari upang tignan ang mga panauhin. Isa-isa. At doon nakita niya ang isa! Hindi sinabing 2, 3, 4, 5. Nakita niya, isa lang. Isang tao na hindi naramtam ng damit. Kasalan. See, once in a lifetime lang yung ganitong opportunity. Hindi ka pa nag-prepare. At napansin siya ng hari. Ano mo anong ginawa? Verse 12. At sinabi niya sa kanya, kaibigan, tinawag pa niyang friend. Kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit, kasalan? At siya nangumig, speechless. Oo nga, no? Ito yung damit ko kaninang natutulog ako. Simula umaga, na-invite ka, gabi pa lang, kasalan. That means ano? Wala sa puso mo yung pagdalo. Hindi handa ang sarili mo na makita ang piging na ito. Ini-ignore mo yung panawagan. Ini-ignore mo. Hindi, ako isang mahirap lang, mga maganyan, yung self-esteem. Yung nililig mo yung sarili mo, ganito na lang ako eh. So, kamasyo ganun na lang, wala namang ano. Come on. May mga lugar, may mga bagay-bagay na dapat tayo ang nag-a-adapt. Hindi ang church ang mag-a-adapt sa sitwasyon mo. Huwag mong ipilit yung sitwasyon mo na ito ang tama. Kundi, kapag ikaw ay pumasok na, ito na yung opportunity mo na makita ka ng Diyos. Tumapak na yung mga paa mo. Brother, sister, handa mo naman yung sarili mo. You see, church, nung na-invite ito, landyan na ang pagkain. Tapos may nagre-reklamo, nagutom ako. Hindi na problema ng nag-invite sa'yo kung nagutom ka.
Nandun ka na nga upang makisalo, kumain, uminom, mag-enjoy, o makinig. E ngayon, papatay-patay ka. Kasi ang puso mo ay wala doon. Nang magkagayoy, sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman. Sa labas, diyan na ang mga pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Actually, naawa ako sa taong ito eh. Walang kamuang-muang. Yung buhay niya nag-end up saan? Rejected. Pinalabas. Nakakaya yun. Titingnan ka, ginagapusan ka. Tapos itatapon ka sa labas. Sino nag-reject? Sinong unang nag-reject? Ha? Come on. Ang Diyos ay just. Number one, ni-reject niya yung dress code. Ni-reject niya dapat at least may kaayusan. Amen. Kapag ni-reject mo ang Panginoon, ang end scenario, i-reject ka niya. Verse 14, sapagkat marami ang mga natinawag, datapwat kakaunti ang mga nairang. May tinatanong ang Panginoon ngayon sa inyo. Ikaw ba yung isang tao na tinutukoy ngayon ng Panginoon? Pwede po ba tayong tumayo? Pumunta ka ba dito na hindi ka handa? Pumunta ka ba dito para lang i-please yung nag-invite sa'yo? Pumunta ka ba dito na yung isip mo, yung puso mo nasa bahay? O pumunta ka dito, yung puso at isipan mo nasa trabaho? Pumunta ka ba dito para lang ma-please yung nag-invite sa'yo? O pumunta ka dito dahil wala kang choice? Baka ikaw yung isang tao na nabanggit doon. At ikaw lang nakakaalam. You see, church, ang Panginoon, mahabag yun. He's full of grace. But yung grace niya, hindi nangangahulugan. Naabusuin natin yung biyaya ng Panginoon. Grace is a responsibility. How many times napapasok ka sa church na hindi handa ang puso mo? How many times? Na-attend ka lang, makinig, paglabas, wala na. How many of us na na-invite sa isang natural na kasalan, na nandoon ka, naka-offer na yung pagkain, uuwi ka na gutom? Ba't ka ba nagpunta? You see, the Word of God, kapag yan ay nalasap natin, it's like a food. Pag kinain mo yung isang pagkain, it will be in your system. At ia-absorb niya yung nutrients. At yung mga waste products, yung mga bulok na hindi karapat-dapat, nilalabas yan. The Word of God is like that. Kainin natin, accept natin. And then our spirit, ano man ang mga kasalanan, maliit man yan, na mabaho sa katawan, sa spiritual, ilalabas yan. Ang mahirap, ang sabi sa 1 Peter, na may mga tao kapag sinuka, parang aso, kinakain ulit yung kailang sinukaan. Nakakadiri, ano? Sorry sa word, nagpupo ka. And then ayaw mong i-flush kasi sayang, kinain mo ulit yung pupo. Worse, wow. Kadiri.
Ganyan ang spiritual. Pag tinapon na natin, nag-repent tayo, huwag na natin ulit babalikan. You see, if anyone is in Christ, ang sabi sa 1 Corinthians 5:17, you are a new creature. Bagong nilalang ka na. Kaya kapag na-invite ka, well-dressed ka na. Yung dating pagkatao natin, wala na. Kaya kapag aarap ka kay Lord, may kaayusan naman, kapatid, yung buhay natin. Hindi yung kunwari, nagbago ka, kahit ilulublob ka ng sandaan sa baptism in the name of Jesus Christ. Kung ang puso mo ay wala kay Kristo, walang saysay ang bautismo mo. Kahit everyday ka magpanublob, kung walang pagbabago sa puso natin, paano tayo harap sa Panginoon? Baka ikaw yung isang tao na nabanggit doon. Huwag mo sabihin na marami tayo dito, hindi ka napapansin ng Panginoon. Napapansin ka ni Lord ngayon, right now. God is talking to you right now. God is talking to you right now. If you are willing right now na igapos ang mga principalities ng mga kasalanan at itatapon sa dagat-dagat ng apoy, mas maigi pa right now, sabihin mo kay Lord. You see, ang sabi ng Panginoon, kapag nagkasala ang right eye mo, mas maganda pa na dukutin mo at may sana lang ang mata mo kaysa yung buong kaluluwa mo ay pupunta sa dagat-dagat ng apoy. Si church, masakit ang ma-reject. But tandaan mo, when God is offering you something, new life, kung ikaw ang nagre-reject, that means ikaw ang unang nag-reject bago kay re-reject ng Diyos. God will never reject you na ganun lang. May mga bagay sa ating mga buhay is being rejected right now by God. Yung ugali mo na hindi kalugulog sa Diyos right now, isuko na natin kay Lord, ipagapos na natin, ipatapon na natin sa ating mga buhay. And that's the power of God, mga magold kapatid. Huwag na natin ipagpabukas ito. Huwag na. Yung kaligtasan ay ngayon. You were invited right now sa mapakagandang piging, which is the worship service. You have the opportunity. You have the opportunity to raise your hands, to lift your voices, to praise God and thank Him na buhay ka pa hanggang ngayon. And that's the wonderful thing na nangyari sa buhay mo ngayon. Na-invite kayo ngayon because God has a purpose. Hindi ka basta-basta in-invite lamang na ganon. Na-invite ka, yung kinaupuan mo ngayon, yan ang seat para sa'yo. Special seat para sa'yo. So, anong gagawin mo? If you were invited, nandiyan na yung pagkain, which is the Word of God. It's up to you kung kakain ka o hindi. But if not, uwi ka dito ngayon, nagutom. Hindi na problema ng Diyos yan. Ang problema ay nasa na. Amen. Can we worship the Lord one more time, church? Hallelujah, Lord God Jesus. Let's worship the Lord Jesus. Jesus. Lord God Jesus. Lord God Jesus. Dakila ang katapatan mo, Panginoon Lord. Alam po namin ang feeling, Lord, ng nagiging nare-reject, Panginoon Lord. Lord God Jesus, ipaunawa mo sa amin sa mga oras na ito. Ano man ang mga bagay na nire-reject mo sa aming mga buhay, Lord, hayag man ito o lihim, Panginoon. Lord, Ikaw ang maglinis sa amin, Panginoon. Renew our right spirit within us, O God. Renew our lives, O Lord Jesus. Lord, baguhin mo kami, Panginoon Lord. Baguhin mo kami. Ang mga hindi karapat-dapat, Lord, i-reject mo, Panginoon Lord. Mold us, O Lord Jesus. Basagin mo kami, Panginoon Lord Jesus. Lord Jesus, basagin mo kami, Panginoon Lord. And mold us once again, Panginoon Lord, ayon sa kalooban mo, Panginoon Lord. Not our will, but your will be done in the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord. Fill us, O God, Lord Jesus. Refill us with the Holy Ghost, O Lord. Hallelujah. Lord God Jesus, we worship you, O Lord. Hallelujah. Let's press anointing, O God, be upon us, O Lord Jesus. Lord, refill us with joy. Refill us, Lord. Hallelujah. With your love, O God. Lord, baguhin mo po ang bawat isa, O Lord. Lord, wala pa kaming may pagmamalaki sa inyo.
Once again, Lord, we were invited sa piging na ito, Panginoon. Lord, narito kayo ngayon, sinasaliksik mo ang bawat isa. Search our hearts, O Lord God Jesus. Lord, search our hearts right now, church. Sabihin mo kay Lord, search our hearts, O Lord Jesus. Search our heart. Lord, narito po yung mga anak, O Lord God Jesus, natawag kami. Kami mga makasalanan, Panginoon Lord. Lord, kami po ay natawag, Panginoon Lord, sa iglesia ito. And search our hearts, O Lord God Jesus. Search our hearts, O Lord God Jesus. Renew a right spirit within us, O God, Lord. Ikaw, Panginoon Lord, ang manguna at maghari sa amin, Panginoon Lord Jesus. Lord, dakila ka. Maraming salamat po, Panginoon Lord, sa pagkakataon. Maraming salamat po sa pag-invite. Maraming salamat po sa iyong salita na nagpapatatag, Lord, at nagpapabago sa amin, Panginoon Lord. Search our hearts, O Lord God Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you, church. God bless you.